Hi guys! Ngayon guys ay papakita ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-invest sa stock market. Bakit nga ba ako nag-invest dito sa stock market? So yun guys, dito guys meron akong ginawang spreadsheet guys. Today is June 21, 2025. Kahapon guys nakabili na ako ng 100 shares na Bank of Commerce at saka 100 shares na GMA7. Yung yung average price niya ngayon guys ay nasa 7.833. At saka yung GMA7 guys, yung average price ko ngayon ay nasa 5.2008. Yung annual dividend niya guys ay ang Bank of Commerce guys ay may 0.45 at saka yung GMA7 ay may 0.5. Yan yung ibibigay niya every year. So yung projected dividend kong na makukuha sa Bank of Commerce ay meron akong 45 pesos at saka sa GMA7 ay magkakaroon ako ng 50 pesos sa 100 shares ko na GMA7. So, bakit ko nga ba binili yung Bank of Commerce guys? Kung titingnan natin guys sa Instagram guys, yung fundamentals niya, kung makikita natin guys yung earnings niya, maganda naman, malaki yung income niya, growing, tumataas yung net income niya, tsaka yung profit margin mataas, nasa 28%. So, sa tingin ko talaga ay undervalued na yung stock na to. Titingnan natin yung dividend yield niya guys. Mataas, 6.4%. Mataas na yan guys. At nagbibigay siya ng 0.45 ngayong taon lang na ito. 0.45 per share. So, meron akong 100 shares doon. So, expected na makukuha ko guys ay 45 pesos. Kung meron pa akong extra money guys, ay bibili pa rin ako ng mga shares para lalaki yung portfolio natin at saka lalaki yung expected dividend income natin. So dito sa chart guys, sa tingin ko yung technical niya guys, technical analysis natin dito guys, undervalued pa rin based on my valuation. Yung technical natin dito guys, yung presyo niya nasa 7 pesos. Kung sakaling bababa pa to ay another opportunity na makabili pa tayo ng mas mura pa. Yung current price niya guys ay nasa 7 pesos. Yung revenue nga guys, growing. Nag-grow siya. Pero yung stock price niya ay nasa sideways lang kaya sa tingin ko talaga ay undervalued pa to. So, kaya ko ito binili. So, punta naman tayo sa GMA7 guys. Yung GMA7 naman guys, kaya ko ito binili ay dahil mataas na yung dividend yield. Sa kabila ng pagbulusok ng stock na to, sa akin lang to guys sa valuation ko lang to guys, nasa undervalued na siya. Yung earnings niya nung first quarter, maganda naman. So kung sakaling bababa pa to, ay magdadaglag lang naman ako ng stock nito para bumababa yung average price ko nito. So, yung dividend yield niya ngayon guys ay nasa 9.8 kaya ako ito binili. At nagtitiwala din ako dito sa kumpanya na to na magagawan niya pa ng mga paraan kung paano niya ma-handle niya yung mga currently na mga problema sa kumpanya na to. At hanggang dito na lang guys no. Maraming salamat. See you to the next video.